Good morning to everyone. Ngayon, parang ewan ko kung maganda ba ang morning ko ngayon. Habang naghahatid ako sa aking anak, papunta siya ng eskuwela, ah, using Rosiplex. Mabuti na lang, matibay yung kaunti itong sasakyan ito. Paglabas pa lang namin diyan sa gate, babalikan ko mamaya, dalhin ko yung camera, ginigit-git na kami ng isang pick-up Toyota Hilux na puti. Then, habang nag-overtake siya, sobrang bilis. Kahit alam niya na ang traffic na area because it is around 7:16 in the morning. So maraming estudyante papunta ng eskwelahan. So pag dating namin doon sa area na may crossing doon sa Taclobo, malapit sa BIR, nag-stop yung traffic kasi may crossing eh. So nag-stop ako. So dahan-dahan kami na abanti-abanti hanggang umabanti na sana kami, binundol na ako yung pick up na naggit-git sa akin. So hindi ko rin alam kung anong kasalanan ko, bakit niya ginagawa. So huminto ako. So nabasag yung plate number namin sa likod kasi it's made of plastic kasi wala pang maibigay na metal yung LTO. So nabasag dito sa likod. So ang sabi niya, nabigla daw siya or yung hindi mo masyado, basta ang sabi niya automatic daw yung sasakyan niya. Kaya sabi ko, ganun ba talaga yung automatic na sasakyan? Hindi ka basta makapagpreno. So ang ginagawa ko is nagpunta ako ng police for the record purposes kasi as a concerned citizen, baka makasagip pa na siyang iba. Kaya sa tingin ko, parang hindi siya marunong masyadong mag-drive because alam naman natin, even we are in a small city, so bigyan mo ng gap ng sinusundan ko. Ako nga is umiiwan ako ng gap sa sinusundan kong kotse because it is mamahalin yung kotse na sundan ko. We're about 3 meters gani, pero that is not enough, the 3 meters gap for that car. So siya sa likod ko, nakita ko sa mirror, this is around mga na lang, mga 1 metros. So kaya niya nabundol kami. So ang sa akin lang, hindi man lang siya na nang paumanin, yung nagsabi na sorry sa nagawa niya. So teka lang, kung hindi pa matibay itong yung pinder sa likod ng Rosiplex na parang may mga spring siya ng kaunti, malamang basag na ito. Itong bandang likuran. So mabuti na lang nag-giveaway. So yun. So hindi ko na masasabi na Dumaguete is a city of gentle people sa mga ginagawa yung, hindi man lahat na motorista na ganyan magmamaneho, pero we should careful kasi ako as mga around 40 years of driving na in our city. Ngayon lang ako na bundol. So try ko na magmamaneho na careful, but yung ibang motorista hindi careful. So siguro sa akin lang, kahit kami ngayon, naisip ko na rin na maglagay na lang ako ng dashcam, bali front and rear. Lagay ko sa helmet o dito na lang sa motorsiklo. So puntahan natin yung area kung saan kami ginit-git tapos binundol ako sa likod. So kaya napablatter ko yon sa police is because hindi ko alam kung anong balak niya sa akin o disgrasyahan, sinasadya ba o it is accidentally lang, hindi niya sinasadya. Kaya pangalawa is una, muntik na kami magitgit there, nag-overtake siya sa akin. The gap is only 1 foot, isang roller lang. Then yung sa likod nabundol kami is mga 1 meters. Mabuti na lang yung nagpreno ako kasi na-stop. Release ko agad yung preno kaya na tumutulong yung pagka na kami. Mabuti na lang hindi ko naabutan yung balikotse sa harapan ko. So puntahan natin yung area kung saan kami ginit-git at saka binundol. Kunin ko na yung camera, dalhin ko doon. So puntahan na natin yung saan kami una na ginit-git yung pag-curb. So ito yung lugar kung gaano ka-traffic itong lugar namin. So yan. Then
So makikita nyo gaano ka-traffic. So may ano dito sa area, ito sa Budiga, then may mga truck na kuan lumabas. So dito nga banda, it is a blind curve, this area. So makikita niyo, this area is a blind curve. So dito siya, pinilit niya mag-overtake dito. So makikita niyo, that is delikado na. So muntik na kami malaglag dito sa gutter, this road. Kasi pinilit niya kami, tapos nag-overtake siya dito. This area is mga around 1 foot lang ang gap sa manubila ko. So napilitan akong almost bumaba na dito sa gutter. So doon naman tayo, punta naman tayo doon sa sa area kung saan kami pinundol. So this yung area na nandun kami ginit-git, that is pagmamayari yun ng parents ko, binulit namin sa government of Dumaguete City. So dito, dahil sa sobrang ng traffic at around 7:16 kaninang umaga, is nagdahan-dahan kami pagpatakbo kasi may mga sasakyan din sa harap namin. So, dapat sana hindi niya ginagawa na ganyan kabilis siya magpatakbo. So dito naman is another intersection here, parang ano tawag dito, yung Y nga daan. So kailangan maingat ka dito sa area. So dito papasok na tayo sa may intersection or may parang crossing dito. So badang dito na-stop ang traffic na area dahil na-stop dun sa unahan. So dito nga area is around 15 meters from the corner is dyan kami binundol with this pick-up Hilux. So yun, ang dapat sana mag-slow down na siya dito, hindi kay sa kanya yung daanan na kaya na lang niyang patabihin lahat. So dito, tapos babalik na lang ako doon sa bahay namin. So yun ang area kung saan ako binundol. So bali, ditong area ang natamaan. Mabuti na lang may parang counting spring itong fender ng Rusiflex. Tapos nag-crack lang itong plate number. At saka kahit na bigla ako sa pangyayari kasi natulak ako, is mabuti naman hindi nasaktan yung anak ko kasi yung anak ko ang nasa likod. So kung hindi pa matibay itong Rusiflex ng kaunti yung fender niya, malamang na-damage na ito. So sana naman sa mga motorista, mag-ingat naman kayo porque porque murahin lang itong sasakyan namin, huwag na ninyong parang ina-abuse. So for me, my conclusion, I am from Dumaguete City. Sa nangyayari sa akin for around 40 years nung magmamaneho ko, yun ako makasasabi na itong Dumaguete City is a city of gentle people. So iwan ko sa iba kung city of gentle people pa ba. Kasi so nangyayari na parang hindi naman lang siya na humihingi ng pasensya or sorry sa amin, basta na lang kami iniwanan. So at least pinablatter ko na sa police para may record naman. Kasi being a concerned citizen, para naman. So yun lang ang masishare ko for this morning. Instead na magawa ko ng bonsai ngayon, hindi ko lang alam kung anong kasalanan ko sa sasakyan na yun, bakit ginaganyan kami. Ginigit-git tapos binubundol pa. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Hopefully sa mga tao na from Dumaguete, mag-ingat kayo sa pagmamaniho para naman iwas disgrasya. So maraming salamat again sa panonood. God bless you all. Bye-bye.